Para sa mga hindi pa nakakaalam, ito pala ang mga nagawa ni Benigno Noynoy Aquino III noong siya'y nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pangunahing nagawa ni Benigno Noynoy Aquino III noong siya ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016 batay sa mga opisyal na ulat at datos. Kampanya laban sa korupsyon, daang matuwid. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nakamit ng Pilipinas ang investment grade status mula sa mga pangunahing credit rating agencies tulad ng Fitch Ratings, Standard & Poor's, at Moody's Investors Service. Ito ay nagpahiwatig ng pagtaas ng kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Naging matatag ang paglago ng Gross Domestic Product (GDP) ng Pilipinas sa panahon ng kanyang panunungkulan, na madalas ay isa sa pinakamabilis sa rehiyon ng Asya. Pinagbuti rin ang pangungulekta ng buwis at pinamahalaan ng maayos ang pondo ng pamahalaan, na nagresulta sa mas mababang budget deficit. Serbisyong panlipunan. Isa sa mga pangunahing plataporma ni Pangulong Aquino ay ang Daang Matuwid na naglalayong sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan. Sa ilalim nito, sinimulan ng mga investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, kabilang ang impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona at ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinatibay din ang mga mekanismo para sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Prosesong pangkapayapaan. Malaki ang naging pagpapalawak ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Petaseconds, isang conditional cash transfer program na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga mahihirap na pamilya upang matiyak ang kalusugan at edukasyon ng kanilang mga anak. Ipinatupad din ang K-12 Basic Education Program, na nagdagdag ng 2 taon sa Basic Education Cycle, Grade 11 at Grade 12, upang maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo o trabaho. Pinalawak din ang saklaw ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng akses sa serbisyong pangkalusugan. Patakarang panlabas at West Philippine Sea. Nakamit ng kanyang administrasyon ang makasaysayang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) kasama ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong 2014 na naglatag ng daan para sa pagbuo ng isang bagong autonomous political entity sa Mindanao. Infrastruktura. Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, South China Sea, nagpasya ang kanyang administrasyon na magsampa ng kaso ng arbitrasyon laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 upang linawin ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Isinulong ang mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP) program upang mapabilis ang pagpapaunlad ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, paliparan, at iba pa, sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor.